Ngunit hindi natutuwa si Ezekiel na sinamantala ng kanyang ina si Sarah upang makabawi sa kaibigan nitong si Charito. Nakapagdesisyon ako tungkol dito. Matigas ang boses ni Sarah, pero ayaw ni Ezekiel na manipulahin ito ng kahit sino. Sapat na ang pagdurusa nito. Well, hindi ako papayag. Ilabas mo ang sarili mo dito. Malumanay, ngunit matatag ang boses ni Ezekiel. Muntik nang sumuko si Sarah, ngunit nakonsensya siya. Dahil sa pagpeke niya ng kanyang kamatayan, nagluksa ng matagal ang mami ni Ezekiel. Kahit papano, alam ng mga magulang niya na buhay siya. Ngunit hindi ito pareho ng sa mami ni Ezekiel. Ito lang ang paraan niya para makabawi dito. Hindi ko kaya. Bilang isang babae, nakikiramay ako sa iyong ina. Isang bagay na hindi mo mauunawaan dahil sa malamig at mailap mong puso. Ngayon, i-drop mo ang mga kaso. Ang mga salita ni Sarah ay tumagos ng malalim kay Ezekiel. Sa katunayan, kasalanan niya ang lahat. Kaya kung ano ang napagdesisyonan nito, paano siya tatanggi? Sige, kung yan ang gusto mo. Ibababa na sana ni Ezekiel ang tawag nang muli niyang narinig ang boses ni Sarah. Ngunit may kalakip na kondisyon. Okay, makikinig ako. Sabi ni Ezekiel mula sa kabilang linya. Saglit na nawala si Ezekiel nang marinig niya ang mahigpit na babala ni Sarah. Hindi ka dapat magkaroon ng anumang relasyon sa Sean at huwag kailanman makialam sa anumang gagawin ko sa kanila. Pagkasabi noon ay mabilis na ibinaba ni Sarah ang tawag. Natigilan si Ezekiel. Tila hindi na malambot si Sarah gaya ng iniisip niya. Hindi nahirapan si Ezekiel na gumawa ng anuman maliban sa bawiin ang paratang na ito. Tapos ay may pumasok na ideya sa isipan niya at may tinawagan siya. Ipapadala ko sa iyo ang larawan at pangalan ng isang babae. Makalaya sana siya sa kustudiya ng NBI. Pero gusto kong iset up mo siya sa isang krimen na maghahatid sa kanya ng habang buhay na pagkakakulong. Mr. Sinon, malaking gastos yan. Hindi problema ang pera. Basta gawin mo na lang. Ayokong magdulot siya ng problema sa asawa ko. Walang kapintasang lumabas sa bibig ni Ezekiel ang salitang asawa. Parang natural na bagay. Huminga ng malalim si Ezekiel. Kailangan niya magsimula sa isang lugar. Naging ganito si Sarah dahil sa kanya. At pakiramdam niya ay utang niya ang kaligayahan nito. Hindi pwedeng mangyari na malayang makakapaglakad si Irish. Tinawagan niya ang ahente ng NBI. Gusto kong i-drop ang lahat ng charges laban kay Irish, pero kailangan ko ng taong magbabantay sa kanya. Kung susubukan niyang gumawa ng anumang krimen, ang ebidensyang ito ay idaragdag sa anumang krimen na gawa niya. Saglit na nag-isip ang ahente bago sumagot. Parang may pumipilit sa iyo na bawiin ang mga kaso. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ang tulong namin? Saglit na napaisip si Ezekiel. Meron na siyang taong itinalaga kay Irish. Kaya ang tanging gusto niya ay naroon ang ahente para kunin ito. Maaaring malumanay ang pamamaraan ni Sarah, ngunit mas radikal si Ezekiel. Dapat anihin ni Irish kung ano mismo ang itinanim nito. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Consider it done, Mr. Sinon. Sagot ng ahente na may kasamang buntong hininga. Pakisabi din sa kanya na kung tatawag man siya o lalapit sa akin, diretso ko siyang ipakukulong. At kung may mangyari kay Sarah, siya ang unang-unang suspect. Matapos tapusin ang tawag, idinayal ni Ezekiel ang numerong ginamit ni Sarah. Nangyari na ang gusto mo. Tapos na. Okay, goodbye. Ibababa na sana ni Sarah ang tawag nang mabilis na nagsalita si Ezekiel. Sarah, pwede ba tayong mag-lunch? Just as friends?
Nagsusumamo ang boses ni Ezekiel. Pero walang init sa sagot ni Sarah. Ezekiel, huwag mo itong gawing personal. Ginawan ko lamang ang iyong ina ng isang pabor. Walang maaaring mamagitan sa atin, kahit na pagkakaibigan. Naiintindihan ko. Sapat na sa akin ang pagpapatawad mo. I don't deserve it anyway. Sa kabilang banda, huminga ng malalim ang ina ni Ezekiel. Charito, malaya na ang anak mo. Binigyan mo ako ng buhay. At pinatay ng anak mo ang apo ko. Ang kabutihan mo ay nasuklian na namin sa pagpayag na mapawalang bisa ang kaso ng anak mo. Huminto siya ng ilang segundo bago muling nagpatuloy. Tandaan mo na tapos na ang ating pagkakaibigan o ang magkasosyo sa negosyo. Huwag mo na akong tatawagang muli. Kung magkikita man tayo kahit hindi sinasadya, itrato natin ang isa't isa bilang mga estranghero. Walang pakialam ang mami ni Ezekiel kay Charito. Masyado nang mabigat sa kanya ang paghingi nito ng pabor sa isang babaeng nasaktan na kanyang anak. Ngunit alam din niya na ito na ang katapusan ng isang toxic na pagkakaibigan. Nasabi ko na ang gusto ko. Goodbye. Tinapos niya ang tawag at agad na ibinlock ang numero bago muling hinarap si Sarah. Sarah, iha, maaari bang humanap ka ng oras at maghapunan sa amin? I promise wala si Ezekiel. Ngumiti si Sarah. Ang ilang beses na naghapunan siya kasama ang kanyang mga in-laws ay wala talaga si Ezekiel. Anumang oras na anyayahan sila ng mga ito ay hindi dumadalo si Ezekiel at siya ang gumagawa ng mga dahilan para dito at nagpapanggap na ang lahat ay maayos. Pag-iisipan ko, ma. Hindi na nagpursige si Mrs. Zenon. Hindi makatarungan para sa kanya na humingi ng labis kay Sarah. Maraming salamat, iha. Bibisitahin ulit kita sa ibang pagkakataon at sisiguraduhin kong hindi ka abala para makapagtagal ako. Ngumiti si Sarah bilang tugon. Muling nagyakapan ang dalawa bago hinarap ni Mrs. Zenon ang asawa sa loob ng sasakyan. Nahiyang magpakita si Mr. Zenon kay Sarah nang maisip ang pabor na hiningi ng kanyang asawa. Naisip niyang mas mabuting manatili sa sasakyan para makapag-usap ang dalawang babae. Pinilit ni Sarah si Ezekiel na bawiin ang mga paratang kay Irish. Nakausap ko na rin si Charito. Tinapos ko na ang pagkakaibigan namin. Kailangan mong i-block ang number ni Mr. Xiong. At kapag nakita kong kausap mo siya, hihiwalayan kita. Seryosong sabi ni Mrs. Zenon sa asawa. Hindi na nila kayang sikmurain. Nasaktan muli ang damdamin ni Sarah at pareho silang determinadong gawin iyon. Hindi mangyayari yon. Pero bakit hindi mo tulungan sina Sarah at Ezekiel na magkabalikan? Tanong ni Mr. Zenon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mrs. Zenon nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Tao ka pa ba? Napakawalang puso mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak mo sa kanya, gusto mo pa ring balikan ni Sarah ang toxic mong anak? Anak natin siya. Pagtatama ni Mr. Zenon, ngunit nanatiling masama ang loob ng kanyang asawa. Wala akong pakialam. Siguro ay namanan niya sa iyo ang kawalan ng puso. Hindi niya deserve si Sarah. Maaari siyang magkaroon ng ibang babae. Pero hindi si Sarah. Mariing sabi ng mami ni Ezekiel. Magaling si Ezekiel sa negosyo at dapat lang siyang manatili doon. Samantalang si Sarah, she deserves someone better. Dagdag na sabi ni Mrs. Zenon.